tayo mag-start mga kapatid, tayo po muna yung manalangin. Ang naming Diyos na maraming sa lahat, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay maging makakapag hati-hati na inyong po mga salita upang amin po itong maunawaan at may isang buhay. Ng Panginoon, sa problema po ngayong gabi, kayo ang siya mauna, ikaw po ang bawat isa, namin po maunawaan maging ang aking po mga sasabihin at kayo po ang siyang mauna sa aking Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa paggabay, ingatan po ang mga kapatiran na pumunta pa lamang. Maraming salamat po sa mga biyaya patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming sinasamot na namin sa matagal sa Panginoon ni Jesus. Amen. Ayan, so ang topic ko po ay Sabbath School in Action. Pero kung natatandaan ko po, ako po ay nakapag-speak ng Youth Week of Prayer po ay wala pang pandemic. Natatandaan ko, napaka-emotional ko pa kasi habang nag-speak ako, umiiyak ako kasi first time ko yun. So ngayon, dahil second time na, medyo malakas na ang loob. Ayan. So ang ating pong key text ay matatagpuan sa mga gawa 2:41-42, sinabi po dito, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at madagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So, bago po ako mag-start sa ating pong topic, meron po ba kayong, nung kayo po ay mga bata pa, sino po dito ang born Adventist? Mga born Adventist po, ayan. So kayo po ba ay sa Sabbath School? Ano po yung pinaka-natatandaan ninyong experience ninyo na hindi nyo makakalimutan sa Sabbath School? Yung bigla kayong papakantahin. Yung bigla kayong papatayuin. Ganyan. So meron na kayo mga pagkakataon na sa Sabbath School, tinuturuan po tayo ng ating mga teachers kung paano tayo makihalubilo sa ating pong mga kapatiran na kasi yung age din po natin. So ako po, nung bata po ako, ang pinaka-natatandaan ko po is tuwing Sabbath School, nandun kami sa taas, yan po sa taas. Tapos, syempre, awitan na kami. Dati hindi pa ako nakikinig. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa sinasabi ng teacher. Nakatawa nga lang ako sa kanya. Pero one time, na mayroong isang teacher, hindi ko po maalala eh. Pero ang nagsisimula po yung pangalan niya sa letter R. Hindi ko po alam kung si Ate Roda ba yun. Kung nagtutulong sa amin, or may basta something na letter R yung pangalan ng teacher na yon. Tapos, ito po yung natatandaan ko, ito yung suot ko. Ayan. Ito po yung mga pinsan ko na, itong nasa harapan ng blue, kapatid ko yan. Si Ken. Tapos yung naka-headband, nasa kabiti na po yan. Tapos yung mga yung nakaputi, tapos yung sanggol, yung baby. Ayan. So ako po yun. Naka-ponytail. Ayan. So yan po, after po ng Sabbath School, nag-picture po kami. So grabe 2009 pa yan. December 5, 2009. So, yeah. So, sobrang saya ko kasi noong araw na yan kasi parang doon ko na-realize na masaya ko na makinig ng kwento kapag Sabbath School. Lalo na kapag parang biglang nag-sink in sa'yo, ano pang, sino si Jesus, ano ba si Jesus, ganyan. And then, kung magpapatuloy po tayo sa ating story, meron po dito na si Kristen. Si Kristen had been away from church for 20 years and felt lost as she navigated the challenges of young motherhood. So, hindi po binanggit kung si Kristen ay isang born Adventist, pero sa pagkakaintindi ko, baka born Adventist siya kasi naka-experience siya ng Sabbath School nung bata siya. And siya po ay nag-backslide at naging single mother. Ayan. So, natatandaan daw po niya yung Sabbath School niya when she was 11 and how much she enjoyed the Bible stories taught by her teacher, Rose. Ayan. So, next one. Yeah, reflecting on those memories, she realized that Sabbath School had given her something meaningful, something she now longed to have again in her life. So, biglaan po yan. Parang naisip niya bigla na parang gusto niya ulit magsimba kasi naalala niya yung experience niya during Sabbath School. And nung nagsimba po siya ulit, Kristen eventually decided to return to Sabbath School and church after many years away. To her surprise, her childhood teacher, Rose, was still teaching. So pagdating po niya sa simbahan, nakita niya yung teacher niya na nagtuturo pa rin po ng Sabbath School. Imagine, 11 years old siya, tapos pagbalik niya, na may anak na siya, nagtuturo pa rin yung teacher niya. And Kristen asked for personal Bible studies to help her find answers to her questions.
So nagpatuloy po ang kanyang pagbabible study hanggang siya po ay nabinyagan. She was baptized and joined the church. And Kristen reflected that the life without God has been difficult. Sinabi niya na life without God has been difficult. Parang mahirap daw pong mamuhay na wala ang Panginoon sa atin. Sabi niya, this is the right church and this is where I need to be. Yun po ang sabi niya. And she felt she had found the right place. Ayan. So yung story niya po ay para siyang merong naging impact sa Sabbath School dahil sa tulong ng Sabbath School, di ba, kahit bata pa siya noon, may naitanim sa kanyang puso na ganito pa kahalaga ang magsimba. Kahit na matagal na tayo hindi nakakapagsimba, example man, kung may mga kakilala tayo na nagpag-backslide, for sure, may natatandaan sila. Kahit isang memory lang po, inside our church, kahit hindi man in Sabbath School, or kahit anong program, minsan nga po, minsan ang iti-testimony nila na may nilapitan lang sila ng isang kapatiran, tapos naalala nila bigla, tapos biglang dumating na sila sa ay bumalik sila sa pagsisimba. So, ayan. So, ang ating pong topic ay mag-focus po sa dalawa. So, yung isa po ay conclusion. Ayan. Sinasabi po nila na Sabbath School is about people. Pag-aaralan po natin bakit ang Sabbath School ay para sa tao. And then, recapturing the culture of the early church. Ayan. Ayan. So, Sabbath School is about people. Imagine me, for a moment, a Seventh-day Adventist church without Sabbath School. So, imagine daw po natin ang ating pong simbahan na walang Sabbath School. Datong set up lang, makikinig, uuwi. Wala pong interaction. So, you would go to church on Sabbath morning, where you would hear a sermon, but there would be no interactive Bible study. So, wala pong usap-usap, walang pamustahan, wala tayong pagtatakal, o paghihimay-himay ng lesson. So, we would sit in the church where everybody faces the front, katulad mo ng ganito, but you would miss the circle where everybody faces each other. So, wala nang pong paghaharap, walang pag-usap-usap, walang circle na nagaganap. So, you would learn from the pastor, you would learn from the elders and other leaders, but you would never hear from most people in church. So, for sure, meron tayong sa iba pong sekta, I'm sure na may ganitong setup. Example po, ang pinaka-the best example ay sa Catholic. Ano po, na makikinig sila sa pare, after yung isa uuwi na. Ganun. Pero, kung kukontra nila yung idea na ganyan, sasabihin nila, meron naman yung pakikipag-usap na may takip. Ano sabi na? May confession dito kasi kausap nila yung isang pare. Pero, imagine na kahit may malaking crowd yung kausap ginagawa na ng setup, meron pa rin kailangan pa rin ng tao i-release o sabihin kung ano yung gusto ng nararamdaman niya, lalo na sa oras ng problema. So, yung idea po na mayroong pare na kinakausap ang isang tao, what more, kung pag-uusapan na gagawin natin yun every Sabbath. Sa kanila, minsan lang nila ginagawa yun kapag talagang lugmok na yung tao. Minsan, hindi pa nga masyado na naka-comfort kasi malalalim or hindi po natin alam yung setup nila. Pero pag dito, di ba, na pag-uusapan natin kung ano yung problema nila, minsan kamustahan pa nga. Uy, sister, kamusta ka na? Ganito na yan. O, di ba, makakapag-share tayo ng ating mga thoughts, mga problema natin, or kahit hindi mo po problema, di ba? Ayan. So, ayan. It's easy to feel invisible and go unnoticed in church. Totoo naman po na madaling magsimba na lang tapos umuwi. Madali po yun, actually. But, Sabbath School is the best place to be seen, heard, known, and remembered. So, sa pamamagitan ng Sabbath School, di ba, makakapag-open up tayo sa mga kapatiran. Kahit man sabihin natin simple comfort lang, pero malaking tulong po sa atin iyon. Lalo na sa pagtatakil ng lesson. Kasi meron tayong hindi alam na alam ng kapatid natin. So, matututo tayo sa kanya-kanya po nating mga idea. So, ganun po halaga ang Sabbath School. Lalo na yung isa, pag pinag-aralan po natin scientifically, yung interpersonal communication, na gaano daw ka-effective ang interpersonal communication, so building trust and rapport. Yung pakikipag-usap, pakikipag-communicate, matututo tayong magsabi ng ating mga thoughts, matututo tayong mag-construct ng mga salita na may intindihan ng iba.
Ayan, so next po is yung active listening. Di ba? Kapag pinapakinggan natin yung isang kapatid na sa salita, mauunawaan natin, makikinig tayo. Tapos, mag-pay attention tayo sa sinasabi nila. Ayan. Next po is yung enhanced problem solving. Ito po yung mga questions na minsan di ba sa Sabbath School may mga questions na ang hirap, malalim. Pero sa tulong po ng ideas na mga isa sa brainstorming, yan, na susolusyonan po natin yung mga questions. And next po is yung emotional intelligence na sinasabi din may IQ. May IQ, may EQ, which is yung emotional intelligence, tama ba? Hindi. Basta ganun. Tapos emotional intelligence is yung kaya mo, matututo kang mag-comfort na hindi mo na-invalidate yung feelings ng nagsasalita. Kung kumbaga, ma-feel nila na they belong, ma-feel nila na naiintindihan ako ng mga tao dito. So, magiging comfortable sila. And by that, diba, makaka-build ng trust and ng connection sa isa't isa. Ayan, overcoming barriers. Minsan po, ang dami pong barriers na nagaganap sa isang church mga miscommunication, misunderstandings, na hindi natin napag-uusapan masyado, na hindi natin naiintindihan ng isa't isa. Ayan, so na-overcome daw po yan, kahit hindi man Sabbath School, pero yung the way na pag-uusap po natin sa isa't isa, ayan, ma-overcome po natin yung mga topic na hindi po natin maunawaan. Ayan. Yeah, Sabbath School places supreme value on the individual person. While the church service is optimized to reach large crowds, Sabbath School is optimized for small groups. Ayan, so worship natin sa Divine, may congregation po, no? So, lahat ng tao ay nakikinig kung sino nandito sa harapan. Pero pagdating sa Sabbath School, small group na. So, nakakatulong po yun, di ba? Para ma-emphasize yung halaga, yung importance ng lesson na pag-aaralan po natin. And Jesus emphasized the power of personal contact by touching people when He held them. So ito po, medyo nakakuluhan ako dito. Kasi sabi ko, by touching. So, sa Sabbath School ba, anong klaseng touch ba yung ginagawa natin sa isa't isa? Yung maghahawakan ng kamay. Ganun. Happy Sabbath, kamusta ka ganyan? So, diba, mahalaga daw po ang touch or yung physical connection and communication or physical contact. Yan. Tulad po nung ginawa ni Jesus Christ nung may sakit na, yung leprosy, diba, hinawakan niya po gumaling. Tapos yung yung mother-in-law ni Peter na may mataas na lagnat, diba, hinawakan niya po gumaling. Then kung i-apply po natin yan sa ating modern days, na simpleng paghawak, pag-happy Sabbath, automatic ngingiti ka diba? So meron siyang factor sa ating isip na automatic kapag kinumusta mo ang isang kapatid, ngingiti ka din. So, isa siyang, sabihin natin, happy hormones na nagaganap tuwing Sabbath. Actually, dyan po Sabbath kasi kapag midweek, best friend, nakakamayan pa rin po yun. Ayan. Yeah. Touch is about giving personal attention to one person at a time. To one person at a time, ayun nga po yung pagkakamayan sa isa't isa. Sabbath School is all about touch. Sabbath School is not a program. Yeah. Sabbath School is about people. It provides some of the best spaces to be personal with people and show that Jesus cares. Ayan, so, napakalawak po ng range or napakalawak ng maaaring epekto ng Sabbath School sa atin. Kasi hindi lang siya spiritual, hindi lang din siya emotional, kundi physical. Kasi nakakatulong siya sa atin kapag aakit tayo doon. O exercise na yun, naakit ka para pumunta kung saan kayo uupo, saan kayo mag-uusap. Spiritual kasi natatakin nyo yung salita ng Diyos, di ba? Yung lesson po natin na pag-aaralan natin. Emotional din, kasi after ng Sabbath School, syempre magkakwentuhan na yan. Kung ito ganyan, mag-uusapan natin yung mga kung ano naganap sa atin noong nakaraang linggo. Ayun. So, ganun po ka-importante, or ganun siya sinasabi kung bakit ang Sabbath School is about people. Ayan. So, done right, Sabbath School promotes what many young people are looking for today. A place of belonging, community, and connection. With good leadership and strong support of the members, Sabbath School can be a place where young people develop the habits of culture of the early church.
Ayan, so, let's examine Bibles today and analyze the examples of the early church. So, tutungo na po tayo sa pangalawa, which is recapturing the culture of the early church. Kung may hindi man po ako ma-explain na maayos, o kung may mamalimot po akong mabanggit, I stand corrected, pwede niyo po akong i-correct. Kasi medyo nahihirapan ako sa part na to. Ayan, so, recapturing the culture of the early church, meron po tayo tatlo. We have mission, doctrine, and fellowship. Ayan. So, mission po, bago po tayo start, sa ating pong key text, sinabi na, ay na-highlight po doon yung tatlong core elements na mission, doctrine, and fellowship. So, mission was central, shown by the thousands who accepted message and were baptized. So, ito po ay malawak. And doctrine and fellowship were equally essential as believers remain committed to the apostles' teaching, shared meals, and prayed together. Yeah. Sabbath school is designed to reflect this same model by combining these three key ingredients. Ano daw po yung key ingredients, which is yung mission, doctrine, teaching, or fellowship. Yeah, it became a vibrant place where people grow spiritually, experience community, and find transformation in Christ. So for the mission po, sabi dito na the early church existed for mission. It was built to grow. So every believer was considered a disciple. So tapos pa ito kung mga naniniwala ay consider tayo na mga disipulo. Kasi isa tayo sa mga instrument na makakapagpalago ng mission ng Panginoon. So refer to the entire group of believers, meaning all members were expected to participate actively, not simply observe. So tayo po ay na-expect na gumalaw, kumilos, katulad po ng mission natin to evangelize the whole city of Mandaluyong. So ngayon po meron tayong church planter na magpa-plant po sa may ng church dahil sa may barangka. So ang mission po natin ay hindi lang siya stagnant, hindi siya naka-place lang sa isang lugar, kundi lumalawak siya or lumalagana. So ganun po dapat ang mission natin, na hindi tayo dapat nasa isang lugar lang, di ba, para ma-extend natin, maipalaganap natin ang pabalita ng Panginoon. Ayan. The early church expanded because every believer was involved in the ministry. So, imagine po sa time ni Jesus Christ, di ba, na kahit wala silang masyadong ginagamit na medium, o sabihin natin wala silang cellphone, na ipapalaganap nila yung balita sa pamamagitan ng involvement, di ba, sa isa't isa. Kapag narinig ng isa, sabihin niya, hanggang sa kumalat at dumating na sa ibang tao. So, ganun daw po ang dapat ng mission natin. Hindi po chismis ang ikakalat. Hindi po chismis ang ikakalat, kundi pabalita ng Panginoon. Ayan. Disciple making and sharing the message. So, sa pamamagitan po ng pag-i-involve natin, diba? Na in-expect tayo tayo po ay mga disipulo, hindi po yung literal na 12 disciples. Na tayo po ay mga disipulo na kayang mag-share, na kayang gumalaw, na kayang mag-preach sa iba, kahit na simpleng visitation man yan or crusade, diba? So, sa pamamagitan po ng pagpapalawak ng salita, kakalat po yan sa mabuting paraan. Today, God seeks young people with the same spirit, active participants rather than passive attendees. So, sinabi po dito na active participants, aanin po natin ng church na maraming members, maraming pupunta, maraming na-attend, pero konti lang yung active. So, for personally, mahirap po yun. Kasi, mahirap po mag-ministry sa isang lugar nang mag-isa ka lang. So, sa isa pong worship namin, one time, sabi, na ang isang simbahan na po ay isang parang katawan ng tao, na merong utak, merong paa, merong kamay, iba-iba tayo ng function, pero isa tayo ng purpose, which is kumilos. Tama po. So, sa pamamagitan po nun, di ba, mas maganda kung marami tayo at marami din tayong active. Marami attendees, marami pong active. And so, Sabbath School can recapture the evangelistic purpose by training and equipping members for local outreach and global mission involvement. So, noong Sabado po ay pumunta ang ating mga care group leaders sa CLC para sa kanila pong training for Sabbath School. So, nawa kanila pong mga natutunan doon ay may apply po dito sa ating church na sa ganun po ang maipalagana po natin ang mission na maayos po.
Ayan, next po is doctrine. The early church was strongly rooted in doctrine. Yan, as seen into Acts 2:42, which sinabi po doon na breaking of the bread and to prayer. So, sama-sama doon po silang nag-worship niyan, kahit malayo sila sa isa't isa. Patuloy sila nag-worship. So, sama-sama silang kumakain, nagtatakal ng salita. Yan. So, hindi po sila yung may kanya-kanyang pag-uunawa, kundi sharing po sila ng kanila po mga thoughts. Yan. So, ang ginagamit po nila dyan ay syempre ang ating po doctrine, which is yung Bible natin, na doon sila nagbe-base ng mga ipinipreach po nila. Yan. So, this teaching came from Christ and the Scriptures. Anyone uncomfortable with doctrine would not have fit well in the early church. So, sinabi po dito na anyone uncomfortable with doctrine, siguro ito yung mga hindi naniwala ng mga time na yun. Kasi, syempre, hindi sila fit. Na hindi sila yung mga makakasama sa pagpapalago ng pananampalataya po natin. Sila yung mga negative mag-isip. Ayan. Today's church should maintain the same emphasis on Christ-centered doctrine, teaching the Jesus of the entire Bible. Without this, the church mission loses its power. So, aanhin na po natin ang mission kung wala tayong pinagbabasihang doktrina. So, wala tayong source. So, Sabbath school must be more than a social gathering. It needs a deep culture of Bible study. So, before daw po tayo mag-mission, dapat meron tayong kaalaman. Yung as in, kaya nating magsalita dahil meron tayong alam sa Biblia. Yan, especially among young people who can clearly explain physical truths. Now, more than ever, Sabbath school should be recognized for serious, in-depth study of Scripture. So, dapat natin seryosohin yung mga lesson natin sa Sabbath school kasi diyan po nahihimay yung mga topic na hindi natin in-expect, maunawaan natin, at nakakatulong po yun sa atin bilang mga Kristiyano. Ayan. Next po is you. The early church was united not only by doctrine but also by strong fellowship, as emphasized in 2:42. So, sa fellowship daw po, ito yung mga gatherings nila na naganap ng early church na sabay-sabay silang nagdidiwang, sabay-sabay silang nag-worship, and they stayed connected even when separated. So, kahit daw po magkahiwa-hiwalay sila, alam nila yung ginagawa nila kasi they know their mission, they know their doctrine, and by that, diba, kahit sabihin natin 3 or 2 tao lang yung nag-fellowship na lumalabas, kaya nagagawa po nila ng maayos yung kanila pong ministry. Yan. In contrast, modern Adventists may sometimes treat fellowship as optional. So, siguro po, dahil na tayo po ay nasa Maynila, ito po ay busy lugar, hindi lahat kaya makapag-fellowship. Hindi lahat kaya makapag-set ng fellowship agad-agad. So, kailangan po ng mahabang preparation. Unlike po sa province, sabihin natin sa probinsya natin na madali kasi hindi sila masyadong busy pagdating sa kanilang trabaho. Marami sa kanila mga magsasaka, mga farmers na tapos ng work, ay pagka sila magsasaka, uuwi na. Pero sa atin kasi, minsan kapag pag-uwi dati galing work, meron pa tayong mga kailangang gawin pag-uwi. Ayan, so, mahirap po siya. So, yan. Even though restoring the deep relational community of the early church is part of the end-time mission, just as restoring apostolic doctrine is. Yan, ito po. Some young people hesitate to speak in Sabbath school because they fear making mistakes or worry about how others will judge them. So, ito po ay madalas kong na-encounter na hindi daw po kaya nilang magsalita. Na nahihirapan daw sila kasi nahihiya or baka kung ano daw sabihin, baka mali daw po sila ng masabi. However, seeing young actively read and explain Scripture encourages the whole group and strengthens faith. So, may na-witness po ako isang church nung nag-visit po ang ACH sa Caloocan. Nakita mo po yung mga kabataan doon, wala silang dalang phones. No, lahat sila may dalang Bible. Kasi wala po kami nakita doon na kabataan na cellphone. Yung mga pathfinders, mga early teens, wala silang cellphone na hawak. Ang hawak po nila ay Bible. Dahil nalaman namin na
part pala yun ng kanilang, ano yun? Part yun ng kanilang honors sa Pathfinder. Ano nire-require po sa kanila, nade-demerit sila kapag nakitaan sila ng cellphone. So, maganda po yun kasi they will actively read the Bible. Magbabasa sila ng Biblia, hindi sila mag-phone. And kapag ginawa po natin yan dito sa church, although mahirap po, pero kung kakayanin, maganda pong example yun kasi, diba, bata pa lang, alam nila yung scriptures, kaya nilang magsalita kasi matututo silang magsalita eh. Hindi sila matatakot na magkamali. Although kahit magkamali, at least merong malawak na pang-unawang isa't isa kasi they know na kapag unti-unti naman tayo nagbabasa ng Biblia, diba, nababago ang ating mga character. So hindi tayo ganoon ka-judgmental. Diba, pag natuto tayong, pag naintindihan natin, or kapag nabago natin ang ating mga sarili. Ayan. Next po is, even though ridicule or exclusion for being too religious can be painful. Kasi minsan, ako bagong lipat po kami dito, na hindi ako yung taong madalas ko narinig sa mga kaklase ko na mahilig sila magmura. Ganun. So, sabi nila, si Kili ako siya, banal to, banal. Gawagalan sila kasi hindi ko ugali, yung ugali na meron sila is hindi po ako ganun. So, medyo na-shock ako sa environment kasi iba pala yung attitude ng mga hindi natin kapatiran dito sa Manila. Kasi po, kahit dito po ako lumaki, kahit dito ako nag-elementary, kasi syempre, medyo pag nagdalaga ka na, di ba, doon mas naaalala mo yung mga experience mo. Eh, nagdalaga po ako doon sa Cavite, doon ako nag-grade 7. Eh, doon yung mga tao doon, malalayo eh. So, walang connection, walang masyadong groupings na nagaganap. Unlike po dito na parang linggo-linggo may groupings, nagagalit na si mama, bakit labas ka ng labas? Pero ganyan, araw-araw naman kayo sa school. Eh, malalapit lang po. So, medyo yung culture shock po sa akin ay medyo mabigat that time. Tapos, nahihirapan din ako makipag-communicate sa mga klase ko nun kasi iba nga sila ng attitude. Pero, by unti-unti po is parang nakayanan naman. So, youth should not let peer pressure keep them silent or stop them from participating in Sabbath school. So, maganda po na i-encourage natin ang ating mga kabataan na huwag nilang masyadong isipin yung mga nasabihin ng iba na ganito ganyan. So, sinabi po dito, gusto kong idagdag sinabi dito sa John 12:50, I know that His command leads to eternal life, so whatever I say is just what the Father has told me to say. So, sana po itong verse na ito ay maging encouragement sa mga kabataan. Dahil alam naman natin na kapag ang ginagawa natin ay naaayon sa Panginoon, di ba, hindi po tayo mahihiya. Mas lalakas po ang loob natin. Kahit na mahirap, alam natin may mga negative comments, pero unti-unti po, ma-overcome natin yan. And Sabbath School's interactive nature naturally supports this fellowship. And giving people a place to connect and engage with one another. Today, God is calling new leaders to help revive the apostolic model of mission, doctrine, and fellowship within Sabbath schools and churches. And healthy Sabbath school classes are characterized by strong Bible study and prayer, mission involvement, and meaningful fellowship. So, nawa po ang ating Sabbath school ay sabihin natin ito yung mali paraan upang mas lumago po tayo spiritually. At sinabi po, every participant, not just teachers or leaders, can strengthen Sabbath school and reach more people for Jesus by living out the principle of Acts. So, sinabi po na every participant, no? Hindi po leaders lang, hindi po yung teacher lang natin dapat ang namumuna or mas nagtuturo, nakatulong sa ating mission, kundi bawat isa po sa atin. And so, kung napapansin niyo po, yung mga topics natin ay lahat may in action sa dulo. Ano po yung mga yun? Dito po yun. Na wala pa akong makita na iba. So, ito na lang. So, discipleship in action, prayer in action, diba? God's revelation in action, Sabbath school in action, and bukas po, yung public campus life in action, youth movement in action, spiritual gifts in action, and digital ministry in action. So, lahat po ng topic na iyan,
ay, lahat yan ay may verb. Tama po ba? Lahat yan ay nag-end up sa kilos. Di ba na? Hindi tayo dapat makaupo lang. Hindi tayo dapat nakikinig lang. Dapat tayo kumikilos din. So, kaya po siya community in action kasi unti-unti po na sa pamamagitan ng mga kilos or pag-i-initiate ng bawat isa, makakatulong po iyon para lumago tayo sa ating mga pananampalataya and makakatulong tayo sa mission ng Panginoon. Ayan. So, conclusion po, today, God is calling for spiritually committed young people who will work for the salvation for their peers and bring a new spark to your Sabbath school. You may think of lots of reasons why God could find somebody better than you, but God has a work for you that nobody else can do. So, isipin natin na ako po nung nabigyan ako ng office na communication, sabi ko, hindi ko kaya yan, ayoko. Pero, nung nabanggit ko po yun sa tito ko, sabi niya, hindi ko po maalala yung story, pero parang tinakot lang ata ako nun eh, para tanggapin ko yung office, sabi niya. Alam mo, may kilala ako na, na deaconess. Tapos tinanggihan niya, ayun, nawalan siya ng kamay. Hindi ko alam kung totoo yun, pero sa probinsya daw po kasi yun eh, sabi niya. Meron pa daw na, na ginawa siya Sabbath school teacher, tapos tinanggihan niya. Tapos mga ilang araw, nawala ng boses. Hindi ko, pag naging communication ako, mawalan ako ng mata. So, tinatakot lang siguro ako, pero nakatulong po yun sa akin kasi medyo, parang na-encourage ako ng konti. Sige na nga, kahit nasabihin natin mabigat ang communication, pero unti-unti po, di ba, nagiging, hindi po makakayanan ng isang church kung kulang ng isa. So, sabi ko, sige po, gawin ko na. Kahit na, nag-aaral ako, medyo hectic po ang schedule ko noon. And ngayon po nakagraduate, and by the grace of God, maraming salamat dahil nakagraduate ako, and communication pa din ako ngayon. And so, mag-iwan po ako ng question. So, are you ready to recapture the culture of the early church by giving strong emphasis to the three essentials of 1, mission, 2, doctrine, and fellowship? Yan. Are you ready to are you committed to going to Sabbath school to be a blessing rather than to get a blessing? Yung mas maganda po na tayo ang maging blessing, imbis na tayo ang makatanggap ng blessing. And will you pay attention to who is missing and send them encouragement? So, syempre, kapag active ang bawat isa sa Sabbath school, ma-identify natin kung sino yung mga hindi nagsimba na, yung mga nawawala po natin kapatiran. And magiging mission din natin na bibisitahin sila. So, ayan po ang aking topic. At nawa po may nauwa po tayong lahat. And maraming salamat.